Alright guys, this is it. RRM is back. Of course, andyan ang original OGR na si Ronaldo Liamaso. Of course, crush ng bayan. And of course, ito, coach ng bayan. Coach ng bayan naman si Mark Gamboa. Thank you very much Hello. for joining us. Ito ang special birthday edition ni Little R, otherwise known as Big R. Salamat guys. Thank you for joining us. Magandang gabi, Kamusta? Igor. Ayan na, lobat ng mga kasama ko. Masyadong maaga. Sanay kasi 10 p.m. eh. Sanay 10 p.m. Masyadong maaga. Okay, para naman ma-warm up tayo ng konti, mag-stretching tayo ng konti bago tayo pumunta kay favorite topics ni Ronald Kiboloy, favorite topics ni Mark Baste. Pag-usapan natin favorite topic ko, BBM. Bago tayo papunta dyan. Ito. This is it na yata, Mark ah. Mukhang Oo nga, ito na. talaga sila Isko at saka si Paulo Contis dun sa kanilang, ano ba pangalan ng show nila? Tahanang pinakamasaya. Ayan, tahan ng pinakamasaya, medyo magpaalam na. Tapos Oo, balikan paalam si na. Ronald. Pinasara Kasi na, si Ronald, pinasara. may lifetime memory ng Itbulaga yan eh. Pag-usapan natin. Pag-usapan natin konti ako sa si Isko siguro kasi obviously alam natin is he may consider office again. Who knows, maybe Senate. So ikaw muna Mark. Ano ang end of an era na talaga to? We were all caught by surprise, okay? Right. Kasi nung Sabado, yung mga taga-tape, they were planning to bring back Alden Richards eh. Parang ganun yung story na naririnig namin behind the Exactly, na parang scenes. may hope. Para to bring up the ratings kasi far third sila eh. Tinatalo sila ng Itbulaga and ng It's Showtime. So nagulat ako nung Sabado after nung show ng Tahanang Pinakamasaya, nagpaalam itong si not directly pero parang nagpasalamat na si Isko at si Paulo Contis. Tapos after the show, lumabas dun sa mga vlogs, nagiiyakan na lahat. Ang mensahe ni Isko sa audience, we'll see you on our next journey. Yun na yung sinabi. Hindi we'll see you next week, we'll see you on our next journey na. So, nagkaroon na ng usapan na that was the last episode of Tahanang Pinakamasaya. And it turns out, totoo nga, yun nga yung final episode. Wala na, puro replay na ngayong araw hanggang March 7. So, ang cost nung problema daw sa GMA kasi ang kontrata na lang isang hanggang end of the year pa. Yun. Ang problema is meron daw hindi pa nababayaran sa airtime ng GMA. Ang rumors, ang lumalabas sa mga dyaryo is around 800 million na unpaid block time payments from Tape Incorporated to GMA. Ang sinasabi ng million. Wow. 800 million. Ilang gas na station yan, Mark? payment sa block time na hindi Mark, ilang gas station yan? Maraming nagsalita na yung mga nagsalita na yung involved doon. Mamaya na tayo sa gas station, sige. Kaya okay na. Malaki yan sa intelligence at saka confidential fund ni Sara dati. Isa pang sabihin ko, confidential fund. Gano'ng kalaking confidential? 750 lang yun, yan 800. Ito yun, almost meron ibang reports iba 800 million, yung iba 2 billion. O 2 billion budget na yun sa isang distrito na hindi sa Davao, di ba? Pero yun yung issue. Tayo eh. Nababayaran. Next episode na yan, ha? Relax lang. Mayroon hindi nababayaran yung so ang pinag-uusapan ngayon, ano ang papalit? Will GMA opt for It's Showtime dadalhin from GTV to GMA? Para yun na yung, kasi it is leading ngayon eh. Malakas yung It's Showtime ngayon. Or will they try to do on their own? Yung kanilang 11 o'clock show, which is TikTok Clock, si Kuya Kim Atienza at si Pokwang, they will put them in 12 o'clock para kalabanin yung It's Showtime tsaka yung Itbulaga. Merong rumors din. Yun yung magiging GMA's own. Yes. Self-produced, sarili nilang production. Na hindi na block time, hindi na collab, hindi na block time, sarili na nila. Ang chismis na lumalabas, out of all the hosts ng Tahanang Pinakamasaya, baka si Isko Moreno lang ang makakalipat doon sa bagong show. So Siya merong masaya. Siya lang maging masaya sa bagong tahanan. Sa bagong tahanan, So yun ang rumors na lumalabas ngayon diyan sa tape at sa ano. Nakakalungkot lang kasi syempre may mga employees din yung tape
merong mga hindi na makakapasok starting today dahil pinasarado na. Pero ang lumalabas kasi, this whole ordeal was about money. Was about, nung last year pa lang, they were in financial difficulties na. Which, nagtataka naman yung iba kasi 2022 was an election year. So sigurado malaki kinita nila doon. Tapos the year before, they declared 200 million in net income declaration, yung declared. 'Di ba? So merong mga usap-usap, saan napunta yung pera? Baka nagamit sa ibang negosyo, baka nagamit sa politika, hindi natin alam. Pero it looks like ang punot dulo ng buong away, why the halos so sad to come in, dahil sa financial, and masyadong nalalakihan siguro sila doon sa sahod ng Tito Vic and Joey. Lumalabas At, na yung that mga, time. lumalabas Oo, na So, yung mga gusto gap. nila magtipid siguro. So yun yung lumalabas na issue ngayon. Ang sabi today daw sila, Monday, ngayon sila maglalabas ng statement kung ano yung mangyayari, pero sa ngayon wala pa as of recording this video. So Mark, hindi na masaya yung tahanan. Oo. Hindi na Kasi masaya. pinasara na daw. Yun daw yung sabi nung sa mga Pero audience. si Isko Pero magkakaroon ng masaya. bagong tahanan, Tanong ko, kaya masaya Mark, pa rin. kamusta ba yung mga ads? Siyempre, isang indicative measurement kung kumikita yung ads eh. Kuwan ba? Nawala ba yung kanilang mga ads dramatically? Hindi, baliktad Hindi nga, naman, di ba? dumami. Sila, Oh. ito pa yung ano diyan kasi they were claiming this whole time na sila yung may pinakamadaming ad load na ads. Na 50 minutes kami puro ads. Pero kasi ang narinig ko din behind the scenes, hindi ako sigurado kung gaano katotoo, is possible naman marami kang ads pero naka-promo. Buy one take one, buy one take five, take Grabe, four. pati ads ginaganon na ngayon. Shucks, Oo. grabe. So yun yung mga chismis na lumalabas. Kasi yun ang during the last weeks, yun ang ine-airy nila eh. Pinakamarami kaming ads, pinakamarami kaming ano. So tapos bigla silang papatigil ng GMA. Yun ang kaya nakakagulat. Lahat kami nagulat talaga. Hindi namin inaasahan na it would come this fast. Na after 8 months wala na yung palabas. And kaya yun nag-iyakan na yung mga host, yung mga crew. And yun na yung Wala bang natirang legal case diyan? 'Di ba may kaso 'yan? meron. Oo. Hindi ba yung naka-apekto sa decision? I think malaki kasi after matalo ng January, siguro naisip ng GMA, what's the point of keeping you around? Hindi na din kayo Itbulaga. Kung Itbulaga sana Regional Trial Court thing, no? You're referring to the Regional Marikina Marikina, Trial yeah, Court na yeah, desisyon na giving Itbulaga doon sa TV5, na sa TVJ. So siguro nakita ng GMA na what's the point of keeping you around? Hindi kayo nakakabayad ng airtime. Hindi na kayo Itbulaga. Ginagamit nyo lang yung mga talents namin, kami na lang gumamit. So 2 weeks ago, parang may mga moves na nagpe-prepare na yung GMA eh. They started this tanghalan ng kampiyon sa TikTok la, which is pantapat sa tawag ng tanghalan ng It's Showtime. So parang they're preparing na kung ano yung mga segments na dadali nila doon sa noontime show na sila na yung may hawak. So Pangalan meron pa ng lang mga di clues ba? doon. May continuity na. Tahanan din ginagamit para may transition, di ba? Para smooth yung transition. Para smooth yung transition na kung paano yung gagawin nila. Kasi ngayon, puro replays, after March 7, puro movies, habang piniprepare ng GMA kung ano yung ipapalit. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sure. May nagsasabi, It's Showtime, may nagsasabi, TikTok Lock, may nagsasabi, bagong show. And even in the rumors, si Willie is once again pinag-uusapan. Kasi kung para tumapat sa It's Showtime, kay Vice Ganda, kay Vic Soto, maybe you need a Willie Revillame. Baka magkaayos na ang GMA at si Willie. So he is once again in the news. So it will be Willie and Isko, parang ganon? Hindi, rumors pa lang. Pero the rumors is that baka magsama ang mangyari dyan. Willie Revillame, Isko Moreno, parang ganon? Yung bago nilang gagawin na pangtapat dyan? Na home. Kung papayag si Willie, kung willing si Willie. Kasi syempre si Willie, he is usually in charge doon sa kanyang sariling show. Ayaw niya pinapakialaman. So, depende yon. Kasi kung GMA ang masusunod, gusto ng GMA nakasama si Isko. So, gano'n naman ng itsura. Mark, sabi ni Willie, tatakbo siya for the Senate eh. Ayun pa. Yun pa ang isang factor pa doon. Isko, di ba? Oh, so yun pa yun.
Pero ni-report kasi sa Bilyonaryo na publication mga last week, nakahanap na ng bagong producer itong si Willie Revillame sa katauhan ni Bilyonaryo na si Tony Ko, yun yung report ng Bilyonaryo. Katawan talagang ano. Ganyan ka talaga binili magano yung ngayon. binili yung kanyang yate tsaka yung rest house sa Tagaytay. Akala ko hanggang Yun. gas station lang tayo, ibang yacht level na pala tayo Yate ngayon. yate Yacht tsaka level, rest house sa wow. Tagaytay. Old Worth rich. hundreds of millions. Old rich na to. Kasi gas station, new rich. Ito old rich na, yacht. Oo, di ba? So, meron ng producer si Willie Revillame. In fact, yung Oh. lawyer na nag-aayos ng deal na yon is the same lawyer na ng TVJ do sa kaso nila sa sa tape, si Attorney Buko, The ties shout that out. bind. The Yun. ties that bind. Hindi, may nagtatanong Oo. dito, bakit natin pinag-usapan to, anong kahulugan nito? Hindi, kasi na-realize ko na isang araw para yata kami ng birthday ni ni Maine Mendoza. I think same lang kami kasi yung asawa niya nag-greeting sa kanya. So sabi ko, kung si Ronald ay Richard Alden, ako naman ka-birthday ko yung kabila ng Aldab. So, biglang napaisip ako sa Itbulaga, lumabas sa algorithm ko itong news nila Paolo Contis and Isko. Sabi ko, nako, talagang itong algorithm binabasa yung isip ko. So sabi ko, kausapin kita Mark, kaya perfect timing itong update. Happy birthday pala, di yata kita nabate, sorry. Alam ko busy kayong Happy dalawa birthday. very busy. Thank you Happy guys. birthday. Maraming Birthday mo nga salamat. si Maine Mendoza. Hindi ka man lang Oo. nag-imbita. Kaya pala Dami medyo kawig mo si Arjo Ha! Atayde. Ayan na naman tayo Ayan na naman. Ikaw, Ronald Aldens, anong basa mo dito sa mga shake-ups sa I mean, ikaw medyo coterminous ka ba na Itbulaga? Medyo, ikaw Pero coterminous ka baka bahagi yan din ng general problem sa broadcast. Halos lahat ng television ngayon, even GMA7 na number 1, di ba? Ay alam ko may mga fiscal crisis yung mga yan eh. May mga problema, no? Alam ko some of them are even losing billions eh. Pero labanan nito kung sino mas mahaba ang pisi, di ba? Kaya labanan nito ng mga investors. Kung natalo yung mga halos-hos sa legal battle, mababawasan sila ng investors, 'di ba? So, tapos marami ngayon nagshi-ship dito sa mga tipong RNRM, no, na mga podcast. Dahil dito nakakakuha sila ng balita, nakakakuha sila ng chismis, nag-e-enjoy pa sila, 'di ba? Speaking of which, Ron, may nag-comment, ay sorry, nag-zoom out lang ako sa TV Patrol, kayo na lang pakinggan ko. Mas Di ba? ibang klase, tumatapat na pa tayo sa TV Patrol ngayon, ibang level pa lang. May problema yung ating mga television programs, mga dahil nga dito sa technology at saka dito sa mga bagong mga stars na mga vloggers katulad ni Mark at saka ni Richard Haydarian. Di ba? Yung interactivity yun ang wala Kasi Oo. nakakapag-interact sila, 'di ba? Nababasa yung mga comments nila na hindi nagagawa sa mainstream At ang media. dami daw commercials. Ang daming commercials, Ayun daming pa. interruption, naiirita. Parang tayo sa atin, 3 hours. Mahal. diretso lang, Mahal, Oo. no? Mahal. Dito yung mga guest ni Richard puro pro bono lang Ayan, nagparami na. Pero yung pag may gift, mas grabe pa sana. Just kidding, ayan tayo. Ronald, parati ko sinasabi, magbukas ka rin ng channel mo para ma-share mo lang. Matrabaho yan, matrabaho. So now, alam mo, bakit? Naghirap kami dito. Trabaho yan, no? Saka, hindi naman malaki ang aking pangangailangan, kaya hindi ko naman Ay, kailangan. Hindi ko kailangan ng ads. Ronald, nagka-gas station tayo, kaya kailangan natin Para sa bayan talaga tong si Sir Ronald. Para sa bayan. Pump at every reward. Baliktad na tayo, hindi tayo reward at every pump at every reward. Unless mapagaya ako sa iba dyan, mga kept man. Ayan. Hindi ko na sabihin kung sino yung mga kept man. Ayan na naman tayo. na merong gas station at merong mga condo. Aba. Alam niyo ba yun, Mark? Ikwento ko na din kasi hindi ko sabihin ko na nilagay din yung PG-18 napag-usapan natin nung last na episode natin na magkakasama. Nagsalita yung dalawa. Ikwento ko na lang din kasi baka may ibang di nakarinig In-interview yung dalawa ng aking close friend ko din, dating broadcaster, si Jay Ruiz. Si Jay Ruiz, nag-start na siya ng YouTube din. So, na may YouTube na din si Jay. May kalaban na tayo. Kalaban nila nung mga ibang shows din. Sa kanya nagpa-interview sabay si Mayor Bullet Halusos
tsaka si dating Congressman Bong Suntay. So kinlarify nila lahat. So so it turns out yung palang kondo kay Bullet talaga pinapaupahan ng Bong discounted price. Ay! Pero may kumaga meron siyang mga resibo, gano'n. So kinlarify naman na gano'n. Resibo talaga. Talagang pumunta sa korte, ha? Talagang Oo, bank deposits. Tapos si Bong Suntay, yung kanyang clean fuel, kasi magkasama sila sa biker group, Euro Monkeys yung pangalan. So mahilig talaga sa motor yung mga magbabarkada. Sila Bullet, si Bong, si Dominic. So naging driver si Dominic nung parang racing ng clean fuel hanggang kinuha na siya na endorser. Kaya pero wala daw sariling gasoline station si Dominic Roque. To clarify lang kasi napag-uusapan natin para at least Pero klaro yung side Suntay ng yung dalawang Superman, di ba? politiko. Suntay yung Mark, sino nakaangkas kay Dominic? Wala po. Walang nakaangkas kay Dominic. Wala. Bawal lang riding in tandem. Ayan, bawal. Ronald, ayan naman tayo. Mapahamak na naman tayo. Kailangan natin legal team na tong RRM. Tinatanong lang kung sino nakaangkas. Ayun Oh. na naman Ako mga- biker din ako eh. May Harley ako eh, no? May Harley. Yun. Kahit hindi masayang ang gasolina, may kaangkas ako. No? Ayun. Oh. So doon ka mag-gasolina sa clean RR fuel Marites. para rewarded with every pump. Tapos merong pwede may mga points doon pwede mo ipalit sa electric pan, sa rice cooker, yon, sa clean fuel. Rewarded with every pump kasi. Yun pala yun. So yung kondo ni Joey Salceda, ibang kondo yon. Ayan na naman sabi ko, legal team natin eh. Delikado Ganun lang tayo yun dito. eh. It's an innocent question, no? Parang Ronald, innocent passage. The word sa innocent territorial and waters, you no? do not, hindi kaya kasya sa isang sentence. Ronald Llamas, innocent. Hindi kasya yan sa isang sentence. Hindi mo kailangan sagutin, Mark, kasi hindi pa buo yung legal team natin. So yung RR, 'di ba? Kinasuhan nga ni Dom si di ba? Si Fermin, si Madam Fermin. Ano update kay Madam Fermin? Hindi Competition. ko sure kung matutuloy yung pero sinulatan siguro nila. Basta they're considering legal actions. Pero I'm not sure kung itutuloy ba nila o hindi. Dapat kasi Medyo- ginawa ni Christy Fermin, patanong. Katulad ako, nagtatanong lang ako eh. Ay, Wala nako. naman akong chinichismis O eh. Ronald, binubuking mo yung style mo. Yung mga tanong. Wala akong sinabi Wala akong sinabi. Oo, diba? Ayan na naman tayo eh. Pero Mark, so bakit ang daming breakups na nangyari over the past few months? At eto to Mark, huling tanong sa episode na to bago maging seryoso na tayo kasi warm up lang to. Yung meeting nila Jericho Rosales, sila Bea, si John Manahan ba yan? Yung nagsama-sama sila. May alam ka doon sa na yan? Wala. Lahat ng mga post-breakup people nandun. Is there Nagsama-sama. Pero ito yung narinig ko. Merong mga chismis na lumabas nung isang araw na si Dominic nakitulog yata kay Bea. May ganong chismis eh. So baka nag-okay sila. So in the end, love will still win. Parang yun yata yung kung mahal mo talaga. Yun. Friends na talaga sila. Meant to be friends. Baka wala na siya dun sa kondo. Baka lumipat. Lumipat na. Masyadong kontrobersyal. Or pwedeng ko kasi ex with benefits. Oo. And na naman tayo, Ronald. Kasi si Jericho Rosales naman may pinost siya, di ba? Sabi niya, I'm so proud to say we're friends now with my ex. Mga ganyan. So, malam mo, baka ito yung bago sa 2024. Friends with your ex. Kasi wala pa yung future. Kaya ex muna tayo. O Ronald, alam ko na saan pupunta ang utak mo. Kaya palitan. Showbiz talaga eh. Ganyan sa showbiz, pag tinanong ka, friends lang kami. Diba? Diba? Friends without benefits. Yan ang usual na sagot eh. Friends lang kami, di ba? Parang Friends. si Richard, hey Daria, pag Ayan na naman tayo. Bakit? Delete ko na si Ron. Okay guys. Delikado na tong discussion natin. Nasa condo pa naman ako ngayon. Ito, bago tayo mapunta sa delikado, baka mga Christy Fermin tayo or OG Diaz. OG talaga si OG kaya OG Diaz. Ito na guys, transition na tayo sa next topic. Of course, Mark, di ba? Meron kang update later on, di ba? Sa next episode natin. Yes. May rally. Yung May favorite rally, yung natin. tatay ko. Si Tatay ko na naman. Si Harry nasa rally. Yan. Pag-usapan natin. Why should we talk about
mga Marites, when we have our world of politics na mas grabe Kaya pa si sa Harry ba Marites. walang gas station tsaka condo? Ay, next topic, next topic. Tanong lang eh. Kung naman tatanong lang eh. Saan? Sa ano? Bumato naman si Mark. Doon sa ano? Ingat kayo dyan. Baka ma-SMNI tayo dyan. Okay guys, thank you very much for this enlightening episode. I'm not sure kung may natutunan talaga ako sa mga episodes natin, pero Richard, parang na-tense ka eh. Parang na-tense ka sa amin ni Mark eh. actually na-tense ako sa'yo. Kasi alam ko saan papuntang utak mo eh. Kaya, nako, yung legal team natin, hindi pa. Hindi ka kasi seryosong journalist pag hindi ka nakakasuhan ng libel. Yan. Kunyari, badge of Alam mo, honor. Ronald, yung mga ganyan pag-iisip. Para sa mga journalist. Ay, nako, yung mga ganyan Ang pag-iisip. ang turo sa amin sa journalism, never be afraid of libel. Yan yung ano. Kaya naging magbablogger ka lang ako para secretary ayoko na affairs ka. mag-journalist. Kailangan kasi dyan ang kailangan ng presence of malice. No? Ayun. Kailangan mapatunayan. Kami ba ni Mark mukhang may malice? Wala kaming kamalis-malis ni Mark, no? Speaking of libel, alam niyo naman may update 2 years ago pero wag na tayo pumunta doon. Anyway, moving forward, ayaw natin awayin yung mga ex-officials and all na. On that note, may thank you. problema lang naman sa Walden, sa libel, yung kaibigan natin si Ay, isa Walden. pa naman yan, Diyos ko. Pero mukhang on the good sides naman. Thank you so much sa RR Marites edition. May officially RR Marites na ito. Now, let's go naman sa mas seryosong bagay. Pag-usapan natin si Pastor, the person of interest. Thank you. Son of God.